manalo po bilang senador po natin. May posible po bang mabago natin yung estilo po ng questionable insertion po sa iba't ibang budget ng national government po natin? At the same time po, pwede po bang magkaroon ng transparency pati po sa bicameral? Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging tinig, mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taunang budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na nating susuriin hanggang sa paglimbag nito, hanggang sa pagdebatihan nito, hanggang sa dumaan ito sa tinatawag na BICAM, yung Bicameral Conference Committee. BICAM yun eh. Panay scam ang nagaganap doon eh. Ibang-iba yung itsura na budget na lumalabas pag dumaan sa BICAM. Patuloy na binubudol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumite ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa ito'y pag-usapan, magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung ano nagaganap sa mababang kapulungan, hanggang sa ito ay dumaan sa BICAM, hanggang sa kung ano yung final form na umabot sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking i-report sa inyo, bahagi ng hinihinging transparency ng hakbang ng mag-isog. Yan ang wala ngayon, yung transparency. Dahil pati dyan sa BICAM, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa BICAM, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-uusapan. Hingan mo sila ng minutes o ng record of what transpired during the BICAM, wala silang may papakita because they do not keep a journal of what happened during the BICAM meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ano ito? Butulan? So bilang tunay at maisog na senador ninyo, yan ang aking dadalhin sa Senado. Maraming salamat, sir. Sir, follow-up question lang po. Nakita natin na mukhang napapanahon po yung pagtanggal kay Vice President Sara. Hindi lang si Vice President Sara, kundi yung mga dating presidente bilang miyembro po ng National Security Council. May nakikita po ba kayong posibleng hakbang ito para sa martial law? At posible po ba na yung pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council ay isang hakbang din po para sa proseso ng impeachment sa kanya? Maraming salamat. Yung impeachment, buhay na buhay. At nanganganib yung mandato, yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos. Nanganganib yan ngayong taon. Mukhang isusulong ng mga ilang elitistang kongresista ang kanilang layunin na bastusin, babuyin, yurakan ang sagradong mandato ng 32 million Filipinos na bumoto at pumili kay Inday Sara para ating maging pangalawang Pangulo. At ito ay mayroong kinalaman dyan sa EO 81. Maaari din naman na yun nga ho yung usapan kagabi. Nagbabadya ba ang deklarasyon ng martial law kung bakit rin organisa yung National Security Council? O dili kaya meron ba silang ayaw ipaalam sa atin na napipintong armadong hidwaan laban sa China? Kaya nila binago yung National Security Council at hindi may paliwanag kung bakit pati yung mga dating naging Pangulo ay tinanggal bilang miyembro ng National Security Council. Walang transparency, walang malinaw na pagpapaliwanag, walang credible na pagpapaliwanag. Masyado kayong masyadong minamaliit ang kapasidad ng pag-unawa ng sambayan ng Pilipino. Hindi sila nagpapaliwanag, maybe because they feel you will not understand it anyway. Ganyan kababa ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Huwag nating payagan, atin itong tutulan at iparinig ninyo ang inyong tinig sa lahat ng uri ng pamamaraan. Bago po yung susunod na magtatanong ay nais ko lang munang batiin ng iba pa nating kasamang kararating lang
na patuloy na nagpapalakas sa hakbang ng maisog at sa kandidatura ni Atty. Vic Rodriguez. Kasama po natin ngayong hapon ang National Confederation of Labor na pinamumunuan ni Ate Glessy. Palakpakan po natin. Dumating na rin po yung kasama natin sa Marikina na pinaunahan ni Engineer Ed Francisco. Palakpakan din po natin. Happy New Year! Ang susunod nating magtatanong ay si Ginang Mariel Limea. Sorry. Magandang hapon po